Gabing-gabi na, tahimik ang buong baryo ng San Clemente. Ang tanging naririnig ay ang pagbuhos ng ulan, tuloy-tuloy, tila walang balak tumigil. Ako si Erica, 27 taong gulang, 5 taon na akong kasal kay Marlon, isang OFW sa Dubai. Pero sa 5 taon ng aming pagsasama, mas madalas pa kaming magkausap sa chat kaysa sa personal. At ngayong gabi, ako'y mag-isa. Walang kuryente, walang ingay, wala siyang mensahe, wala akong yakap. Pero sa katahimikan, may kumatok. Tumayo ako mula sa sofa at lumapit sa pinto. Iniluwan ng liwanag ng kandila ang figura ng isang binata. Basa siya, puting sando, itim na short. Tumatak sa dibdib ang bawat patak ng ulan. "Tita Erica," mahinang sabi niya, "pwede po bang makisilong muna? Ang lakas ng ulan, wala pong masasakyan pabalik kina tito." Nakilala ko agad, si Gio, 22 taong gulang, pamangkin ni Mang Tomas sa kapitbahay namin. Minsan na siyang tumulong ayusin ang bubong namin noong tag-init. Minsan ko na ring nahuli ang sarili kong napatitig sa kanya. "Pasok," sabi ko. "Magpalit ka na ng damit, baka sipunin ka." Naglabas ako ng tuwalya at isang lumang t-shirt ni Marlon. Inabot ko sa kanya. Nagpasalamat siya, nginitian ako at biglang kumislot ang tiyan ko. Hindi dahil sa kaba, kundi sa isang damdaming matagal nang itinatago. Habang nagbibihis si Gio sa likod ng kortina, hindi ko maiwasang mapatingin sa likod ng manipis na tela. Anino ng kanyang hubad na katawan, bakat ang balikat, ang likod, ang bawat galaw niya. "Tita, baka may mainit na tubig po kayo para sa kape. Wala tayong kuryente, pero may kalan, magpapakulo ako," sagot ko. Habang hinihintay ang kulo, sabay kaming naupo sa sala. Nakatapis lang siya ng tuwalya habang pinapatuyo ang buhok. Ako naman nakashort ng manipis at sando. Walang bra kasi hindi ko naman inaasahan ang aking bisita. Tahimik lang kami, pero ramdam na ramdam ko ang paghinga niya. Malalim, mabagal, para bang may laman. Napalingon siya. Nagkatinginan kami at para bang may magnet sa pagitan naming dalawa. "Tita," bulong niya, "ang ganda mo po." Hindi ko alam kung ano ang aking isasagot, pero hindi ko siya tinanggihan, hindi ko siya pinalayo. "Ang tagal niyo pong mag-isa dito?" tanong niya. "Matagal na, pero ngayon lang ako nakaramdam ng ganito." "Anong ganito?" "Init," sagot ko, pero mahina. Tumigil siya. Tinitigan niya ang aking mga mata. Bumaba ang tingin niya sa labi ko. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi ko na siya pinipigilan. Hinigop ng katahimikan ang mga salita namin. Hanggang sa halos magdikit ang mukha namin, ramdam ko ang hininga niya sa pisngi ko. Pero bago pa siya lumapit, ako ang umiwas. "Gio, baka mali ito." "Kung mali man ito, tita, di ako magsisisi. Gabi lang to, pero tandaan mong ako'y totoo." Tumayo ako, kinuha ang kape. Nang ibalik ko sa kanya, naramdaman ko ang kamay niyang humawak sa kamay ko. Mainit, matapang. "Tita, pwede bang dito na lamang ako matulog? Hindi talaga ako makakauwi." Tumango na lamang ako, wala na akong boses. Sa totoo lang, wala na rin akong kontrol. Naglatag ako ng kotsyon sa sala. Pinatay ang kandila, tanging ulan at tibok ng puso ang naririnig sa dilim. Pero bago ako pumasok sa aking kwarto, isang boses ang sumunod. "Tita, gusto ko lang sabihin, ang bango mo ngayong gabi. Hindi ko na alam kung matutulog ako
o magigising sa isang lihim na hindi ko na kayang takasan. Sa ilalim ng ulan, sa silong ng gabi, may apoy na unti-unting lumiliyab. Hindi ito basta libog lamang, ito'y tukso, ito'y init na binuo ng tagal, ng pangungulila at ng katawang matagal nang di niyayakap ng iba. At ngayong gabi, sa katahimikan ng ulan, magsisimula ang isang kasalanan na walang saksi kundi ang dilim.